alam ko po excited po tayo na marinig kung ano man po yung message ng Lord. Amen. Yan po yung pinamagatang Turn It Away. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinatawagan ko na po ang kanyang lingkod, si Pastor Christopher Aguilar. Purihan Panginoon. Praise God. Mas marami pa yata tayo kaysa sa nung Friday. Amen. God is good. And all the time. Amen. Praise God. Salamat po sa ang dami po nating viewers. Pero dahil po sa technicalities, ano po, hiningi po tayo ng pasensya sa mga viewers natin. Naghihintay sila mula Canada. Okay lang po ba? Amen. Meron tayo sa Dubai. Meron tayo sa Pilipinas. Amen. I request the congregation to please stand. And let's open our Bible in the book of Proverbs, chapter number 28. Proverbs, chapter number 28. Verse 9. 28 verse 9. Yung mga walang Bible, pwede po tayong tumingin sa screen. Amen. And this message ay napapanood po, mga mabulang kapatid. Siguro marahil sa atin, maraming mga prayers ang ating mga kapatid or even ako or even kayo na nandito sa church na wala pong sagot ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Parang ano po yata tayo? Parang summer. Pwede po natin sindihan yung kahit isang AC lang po para makinga tayo ng konti. Proverbs chapter number 28 verse 9. Sabi po sa wikang Tagalog, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Amen. Pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord Jesus. Let's worship the Lord with high praises, with thanksgiving in our hearts. Salamat, Panginoon, Lord God Jesus. Salamat, Panginoon. Dakila ka, Panginoon Lord. Dakila ang iyong kabanalan. Dakilang Diyos, ikaw po ang aming dakilang guro, Panginoon. Tapat ang nangako na 2 at 3 nagkatipon-tipon sa iyong nag-iisang pangalan. Nandito ka sa aming kalagitnaan. We do believe, Father God, Lord God Jesus, na binigay mo, Panginoon Lord, ang iyong salita sa oras na ito na napapanahon, Panginoon, na kami, Panginoon Lord God Jesus, ay maunawaan po namin, Panginoon Lord, ang banal na ebanghelyo, Panginoon Lord. Dahil tunay nga, Panginoon Lord God Jesus, na kami na nag-turn away, O Lord, o lumiko, Panginoon Lord, sa aming daan patungo sa inyo, Panginoon Lord God Jesus. You will never hear our prayers, O Lord. At nawa, Panginoon Lord, sa gabing ito, Panginoon Lord, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isipan, Panginoon Lord God Jesus. Do not allow the devil, Lord God, to deceive us, Lord, and do not allow our brethren to leave this place, Panginoon Lord, na wala pong nangyayari sa kanilang mga buhay. Lord God Jesus, we claim the victory, O Lord. We praise you, Lord God Jesus. We glorify your name. In your name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. For the past few days, sa ating mga prayer warriors, naintindihan po natin na there are certain prayers na pagminsan nagiging chronic, nagiging matagal. And then last Monday, if I'm not mistaken, ang mga anak ng Diyos na naghihintay sa Kanya ay nagkakaroon sila ng kalakasan. Amen. The more you wait, the more na nagkakaroon po tayo ng strength. Amen. Kung ating pong titingnan ang ating pong physical na pangangatawan, if we are not in God's presence, kahit anong gawin po natin, hindi tayo makatagal ng isang oras pag may inihintay tayo. Amen. Nandoon po yung doubt. But praise God, in this church, alam po natin, na habang tayo ay naghihintay, ang Diyos ay nagbibigay po at nagpo-provide siya ng kalakasan sa bawat isa.
Amen. Maybe mga magulang kapatid sa 2013 ay medyo hindi po nasagot ni Lord ang ating mga prayers. Maybe nagtatampo tayo, maybe nanghihina tayo dahil po may mga prayers tayo na hindi po sinasagot ng Panginoon. And then nanglulupay-pay tayo, parang sinasabi natin, parang unfair, Lord, parang hindi mo na yata ako mahal, Lord, bakit hindi mo binibigay yung aking wish? Amen. You know, church, there are certain prayers na hindi po pala dinidinig ng Panginoon. Kahit anong gawin natin, kahit na tayo po ay maglundagan, kahit na tayo po, ang prayers natin nagbabounce back lang po from this ceiling at bumabalik po as if walang nangyayari. You know why, church? Because the Proverbs prove, amen, that siyang naglalayo ng kanyang pakinig. Kapag lumalayo na yung pakikinig mo sa salita ng Panginoon, kapag nagiging routine na lang ang Sunday worship, ang Friday worship, dadaan dito ang salita ng Panginoon, lalabas dito at hindi po pumapasok sa ating mga puso. Kahit pala anong gawin natin, kahit na magdalanginan ka 24 hours, hindi po yan papakinggan ng Panginoon. Amen. Kapag tayo lumiliis sa kalooban ng Diyos. Amen. And you know, maybe right now, kinakausap kayo ng Panginoon. Maybe yes, mag-i-amen tayo. Maybe yung iba, magda-doubt. But I'm telling you right now, brothers and sisters, kapag lumalayo tayo sa pakikinig ng law ng Panginoon, na nagiging masyado po tayong relax, masyado po tayong hindi natin ginagawang serious ang mga bagay-bagay, I think ito po yung ating pong balikan sa 2013. Maybe there are certain laws, amen, sa mga Bible studies, lalo na sa Ras Roman, I think Brother Gary mentioned about the law. Kapag isa lang sa mga law na hindi po natin kinumply, lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Yes, hindi ka nga nangangalunya, hindi ka nga nagnanakaw, pero sumasamba ka naman ng Diyos-Diyosan is the same. Amen. Ano man po mga kasalanan na ating nagagawa, mga magulang kapatid, tayo po ay harap sa ating Panginoon. Amen. Kaya maybe mga magulang kapatid, the reason why na hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon, nagiging selective hearer tayo. Meaning, yes, I will amen sa law ng Panginoon dito, but on the other side, hindi ako makapag-amen because I'm hurting inside. Amen. Nasasaktan ako, lalong-lalo na kapag pinipreach at tinuturo ni na Pastor Chris or Pastor Marvin about sa pangangalo niya. Hindi ako pabor sa kanilang mga sinasabi. You know, God is love. Doon na magsistart yung reasoning eh. Oh, God is love. Nagmamahalan naman, wala naman nasasaktan. Ano po, pag minsan gumagawa na tayo ng sarili nating principle in such a way that yung pong Word of God nagba-bounce back na lang at hindi na pumapasok sa ating puso. Because what? We resist the Word of God. Amen. And then ang sabi ng Proverbs, ang kanyang dalangin ay nagiging abomination. Imagine may mga prayers pala na karumalduman. Amen. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Bible po ang nagsabi. Amen. Kaya search your heart, church. Saliksikin po natin ang ating mga puso. Maybe nagiging selective tayo sa mga laws ng Panginoon. Maybe we're not 100% na nag-i-amen sa ating pong napapakinggan sa church, even sa mga Bible studies. Kaya po yung ating mga prayers, hindi po yan nakakarating sa ating Panginoon. Even in Lamentation, chapter number 3, verse 44. In Lamentation, mga panaghuoy, mga magulang kapatid, na express po ng sumulat ng panaghuoy na ito, na tinatakpan ng Diyos ang iyong sarili ng alapahap, na ano pat hindi makadaan ang anumang panalangin. Amen. Meaning, meron pala pong covering ang ating Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin, hindi natin na-feel yung presence ni Lord. Hindi po problema ng church yan, hindi problema ang pastor. Ang problema po ang ating sarili. Amen. There are certain things, brothers and sisters, kapag pumasok tayo sa church, mabigat yung kalooban natin. Even though nagpipray tayo, lahat nag-iiyakan, ikaw wala pa rin po. Because at the back of your mind, meron kang ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. You feel guilty. You feel na parang you're not worthy, na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Isn't it? Amen. Sometimes, brothers and sisters, sabi ko nga, pag minsan, demanding tayo pag nag-pray. Amen. Once in a while na nga lang tayo mag-pray. Pag minsan mag-pray, Lord, pengi! Lord, sana! Lord, dapat! Di ba? Tinuturuan pa natin ng Diyos. And that's the wrong prayer, mga mabuhat kapatid.
Di po ba? Pag nagpipray tayo, paminsan parang, Lord, dapat Lord, dapat ganyan, Lord, dapat protect, Lord, amen. Nagdidiman ka. Pero nung ang Diyos ay nagdemand sa'yo, 2 oras lang ang hinihingi ng Panginoon tuwing Friday worship service. Uupo lang tayo, pagod tayo, ang dami nating mga reasoning, ang dami nating mga excuses. But come on, kapag nandito tayo sa Friday, hindi naman tayo nagbabarpel. Lagi ko pa sinasabi, hindi ka naman nag-waste para mapagod. Amen. That's the reason why kapag ka ang salita ng Panginoon, ang law ng Panginoon, kapag ka nagbabounce back at pumasok dito, lalabas doon, that means, brothers and sisters, there is problem. Amen. Ang problema, hindi ang Word of God. Ang problema, hindi ang preacher. Ang hindi problema ang church, ang location ng church, hindi ang problema. Ako, ikaw, tayo ang may problema. Amen. And then even the lamentation, brothers and sisters, yung mga panalangin natin, hindi po yan makakarating kay Lord. Why? Because may mga hadlang sa ating mga buhay. Amen. So now, let's start 2014 right. Huwag mo nang hintayin ng January 1. You have to start your life tonight right. Amen. Huwag nang bukas. Today is the day of salvation. Amen. Bakit turn it away? Why? Because noon, napaka-active po natin. Noon, abat salita ng Panginoon, talaga pong iniimas-imas natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. And then eventually, nung ikaw ay parang nagkakaroon ng callous heart. Amen. Nagkakaroon ka ng kalyo. Anong message ngayon? Hindi ko matandaan ng message ng Friday. Basta, masarap yung pagkain, bulalok. Amen. So, yun na po yung nagiging importante sa'yo. Hindi na yung Word of God. Amen. Amen po ba? So, ano yung message last week? Hindi ko matandaan kasi Tagalog tsaka mahaba. Amen. So, brothers and sisters, kapag nagkaroon na tayo ng callous heart, yan po ay dangerous na. I'm not talking about the newbies. I'm not talking about the new believers. I'm not talking about our new members in this church. I'm talking about, generally speaking, even you are elders, even you are pastors. Kapag ka nagkaroon ng kalos in your heart, brothers and sisters, you will never hear the message of God. Umupo ka lang dyan, pagbaba niyo sa baba kina Brother Ed, nagkukwentuhan na kayo habang meron tayong gathering dito, meron pong Word of God. Nagpunta ka para mag-CR, daming time para mag-CR, Word of God pa, doon ka mag-CR. See, church, nawawala na yung passion natin. Nawawala na po yung seriousness natin sa salita ng Panginoon. Kaya maybe this is the reason why, kung bakit tayo nananalangin, ang dalangin natin kay Lord ay karumal-dumal. Why? Because you are not paying attention sa salita ng Panginoon. Ang dami po mga magandang message. Ang dami mga magandang message. Amen. Kung pagbulay-bulayan po natin ang mga message na yan, even me, brothers and sisters, pag minsan namamanga ko, sabi ko sa asawa ko, na-preach yun, ako na naka-preach. Pag minsan, parang something new pag napakinggan ko kasi nire-review po namin yan. At the end ng service, pag may time kami, nire-review po namin, pinapakinggan ko po ang bawat lumalabas sa akin bibig. Because maybe that message is meant for me. Amen. Yan po ba? Kaya dati, hindi na ako nagle-lecture. Kasi nung nagle-lecture ako, lagi ako nawawala. So sabi ko, Lord, let your will be done. Amen. Let your spirit siyang mangusap sa church. Amen. Ng Great Commission Ministries. So lamentation, brothers and sisters, may alapaap pala na magiging kublian na hindi po makakarating ating mga prayers. Amen. And you know it. Alam mo yan. Kinakausap ka ba ni church, ng Lord, Church of God? Amen. What else, brothers and sisters? Isaiah 59 verse 2. This is very common. Amen. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kundi pinagpaghiwalay ng iyong mga kasamaan. Kayo at ang iyong Diyos at ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. And I don't want to say sorry, mga kapatid, because they taught us to pray na paulit-ulit. Amen. Naalala ko po way back when I was still 8 years old. Pag-araw po ng araw ng Tuesday, kung di ako nagkakamali, Tuesday or Wednesday, tinatawag kami yung bunsong kapatid ni Pastora Agnes upang mag-grocery. Amen. Master ko po yan. Master ko yan. Ang rosaryo. Hindi pala po yan ang prayer na hiningi ng Panginoon.
No, yung paulit-ulit. What more? Kung yung paulit-ulit po na prayers natin, nagiging chronic. Amen. Nagiging chronic na in a sense that parang walang kasagutan ng Panginoon. Have you felt that, church? Na napipray ka, Lord, wala pa rin po. Parang hindi tayo dinilig ng Panginoon. We have to check ourselves. Amen. Baka po ang prayer natin ay paulit-ulit na lang. Amen. Nagba-bounce back na lang. Why? May problema po. Ano yung problema? Ito po yung problema. Pinag-iwalay ng ating kasamaan ang Diyos. Kung meron tayong mga hidden sins, meron tayong mga bagay-bagay na ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon. Yang mga bagay na yan po ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos upang hindi tayo mapakinggan ng ating pakinig o mapakinggan ng ating Panginoon sa ating pong mga prayers. Amen. Kaya ang Panginoon, ang sabi po sa verse 1 yan, hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon upang abutin ang ating pangangailangan. Hindi po bingi ang Diyos. Amen. May problema. Noong 2013, may problema po. At yan po, kayo lang ang nakakaalam. Amen. Kasi po, pag ang Diyos, siya po ang sumaliksik sa ating mga puso. Amen. Gusto ng Panginoon, pure po tayo. Walang halo. Walang Tupperware. Walang kaplastikan. Amen. Wala pong orokan. Dapat po talagang yan po ay authentic ang ating pag-worship kay Lord. Amen. Kaya let's just, again, meditate the Word of God. Let's examine ourselves. Kayo ang nakakaalam between you and God kung ano mga bagay-bagay na nagawa natin 2013. Bakit kaya nangyari ang mga bagay na yan? And the Bible will tell us, amen, and will prove to us na even a single sin, mga magol kapatid, na inignore po natin sa ating mga buhay, amen, yan po ay nagiging hadlang upang tayo hindi pakinggan ng Panginoon. Amen. I know, church, hindi, Brother Chris, hindi yan tinuro ng aking pastor noon. God is merciful, God is love. Yes! Amen. Pero God is holy. With reverence. Amen. God is holy, mga magol kapatid. Kaya po, may pagkakataon na tayo na mag-worship, humingi ng kapatawaran. Let's do it. Amen. Let's do it, brothers and sisters. He is faithful and just to forgive our sins. Amen. Yan po ang pangako ng Panginoon. If you will confess, amen, in your mouth and in your heart, amen, God is faithful and just to forgive us. Amen. So, it's up to you, mga magol kapatid. Bakit kaya hindi dinidinig ng Panginoon ang aking mga dalangin? Maybe you turn away. Amen. Maybe naging selective hearer ka ng Word of God. Amen. What do I mean? Pag minsan, pag maganda sa pakinig, nag-amen tayo. Pag nasasaktan tayo, umaaray yung ating spirito. Kaya nga sabi ko, we should be receptive in this church. Amen. Kasi si Satan, siya po ay nakikinig sa bawat sinasabi ng iyong lingkod. Amen. At binubulungan ka ni Satan. Amen. Binubulungan ka. Kaya kapag nasasaktan ka, magsabi kang, praise the Lord. Amen. Parinig mo sa diablo na you are accepting the Word of God. Makas. Really, brothers and sisters, this is not a library, this is not a cemetery, this is a church of God. Amen. In the book of Revelation, lahat po tayo nag-amen, nag-hallelujah, nag-praise the Lord sa taas. Amen. And with a shout of triumph, with a voice of triumph. Amen. And the devil will resist. Amen. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Kaya kapag ikaw nakaganyan, nung sinabi ang inyong pastor, hindi ka nag-amen. Anong sabi? Yung attention mo wala, that means you are being deceived by Satan. Pag pinaparinggan mo, lalo-lalo na pag sinabi niya, huwag kang makakalinya! Amen! Lalakas. Amen. Huwag kang magnanakaw. Praise the Lord! Amen. Huwag ka naman pampa-obvious. Amen. Pasimple lang, pero dapat with boldness. Amen. Huwag naman yung, ang tawag doon, mahinhin. Ano po? Let the devil na malusaw sa salita ng Panginoon. Amen. Habang binubulungan ka, tingnan mo, ikaw naman pinapatamaan ng yung pastor. Si Satan ay active siya. Brothers and sisters, binubulungan ka, tingnan mo, ikaw yung pinag-uusapan, malamang. I don't care. Hindi ko ginawa ang message na ito para sa iyo, sister. Hindi ko ginawa ang message ito para kay brother. Ito po ay message, hindi po tayo nagpo-quote sa magazine, hindi po tayo nagpo-quote sa mga libro, kundi ang Bible ang magsasalita sa atin. Amen.
That's why we don't allow Satan siya po mag-rule sa atin this coming 2014. And again, I'm telling you, do not allow yourselves na hintay mo pa ang January 1 para ikaw ay magkaroon ng New Year's resolution. I don't believe in New Year's resolution. I believe in born again. Rebirth. New birth experience with Christ. If anyone is in Christ, sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creature. If anyone is in Christ, he is a new creature. Amen. Everything is new. Behold, everything is new. Yung pong old, wala na. Kaya, how many of us right now, nagkaroon ng New Year's resolution noong 2012, sa 2013, na huwag na maninigarilyo? January 1 pa lang ng gabi, hinahanap-hanap mo na si Philip at si Salem. Inaasam-asam mo na yung hoop at yung camel. Inaasam mo na dumapi sa labi mo si L&M. And then you will make excuse. January 2, di pa naman tapos ang January. See, walang power. New Year's resolution, powerless yan kung wala si Christ. I'm telling you right now, brothers and sisters. I will prove to you. Why? May mga kapatiran tayo, brothers and sisters. Na nagpi-fail sa ganitong mga bagay. And no matter how many times na kina-counsel namin, still, yung attraction ni Satan matindi. Because we are living in the flesh. But ang sabi po ni Paul, we should live in spirit. Amen. Marami. At the end of this service, I know, brothers and sisters, maybe some of us will turn away. But I'm telling you, lahat ng lumiliko sa ating Panginoon, talunan. Lahat ng nag-turn away sa salita ng Panginoon ay failure. At lahat na nanumbalik kay Lord, at lahat na lumalapit kay Lord ay mananagumpay. Tell the devil, I will not turn away or I will not turn my back against God. Amen. Kung ilang beses lang yung pagsimba natin, we'll make it double, brothers and sisters. Amen. Because the time is very, very near. Malapit na po dumating ang Panginoon. Amen. Malapit na dumating ang Panginoon, kaya hindi po doble, triple, quadruple, or penta, or something ang paggawa ni Satan. Because Satan is a loner. Gusto ni Satan makasama ang bawat isa sa impyerno. Amen. Because there is no repentance kay Satan. Amen. Kaya nainggit siya sa ating church, nainggit siya sa iyo. Because once you repented and baptized in the name of Jesus Christ, amen, there is a renewal, remissions of your sins. And you will receive the gift of the Holy Ghost. Kaya nga noon, mahinitin ang ulo mo. Amen. Noon, wala kang self-control. Noon, wala kang love. Puro inggit, puro hatred. Once you feel the presence of God, brothers and sisters, you don't need resolution. You need Jesus Christ in your life para ikaw ay magbago. We don't need resolution. We need Jesus Christ in our hearts. Amen. Yung newness of life, brothers and sisters. Kaya let's examine the Word. Amen. Are you ready? Excited na po ako. Amen. Naituro ko na ito for how many times? But again, God reminded me, preach this King. Ang sabi po ng Panginoon, upang mapaalala at maalala po natin, brothers and sisters, that those people who turn against God, turn their back against God, sila po ay talunan. Amen. At sila ay nasasaktan, magpahanggang ngayon. Amen. Ang mga lumis o umalis sa church, brothers and sisters, abomination po yan sa kay Lord. Amen. I'm not threatening you, brothers and sisters, but since we are here, amen, we are preparing to meet the Lord sa kanyang muling pagdating. Amen. Maraming nadagdag sa church, marami din po nawala. Maraming nanlamig. Maraming mga excuses. Maraming nag-turn away. Maraming mga sinasabi, paninira. Maraming mga bagay-bagay na lumalabas sa kanilang mga bibig. And then, if you will see them, if you will see their life, they are living in misery. Amen. You know them, brothers and sisters. You know them.
Wala pa ako nakitang nagrebelde sa church ng Panginoon or nagrebelde sa church na ito nang nag-prosper. I did not see anyone. Amen. I'm not threatening you, church, but this is reality. The church, is the body of Christ. Amen. Wala pong mangyayari sa atin if we will separate ourselves sa church ng Panginoon. And those people who separate themselves in this church, they are doing things which are not acceptable kay Lord. Amen. Kaya dinidetach nila ang kanilang sarili. Why? Because they want to have fun sa kanilang mga buhay in which they don't want to keep themselves in the light. Amen. People who are turning their back, sa church na ito, they love to live in darkness. Why? Because in darkness, walang makakakita sa'yo. Amen. Amen. But praise God, we are chosen generation, Church of God. Ang Panginoon, kinuha niya tayo and He gave us a marvelous light. Amen. Kinuha tayo ng Panginoon sa darkness at binigyan po tayo ng kalinawagan. Amen. And those people who live for such a long time in darkness, once you see the light, nakita mo na ang Panginoon, brothers and sisters, you will realize, every time na nandun ka sa light, nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay malinis. Amen. You live in darkness, brothers and sisters, kahit anong gawin mo, you will not even see yourselves kung ikaw ay nagkakasala o hindi because you are enjoying what you're doing. Hindi mo alam na natapilok ka na doon and yung mga friends mo na sinasabi that they will help you, nobody will help you in times of darkness. Amen. Kaya po, kapag nandun tayo sa marvelous light ng Panginoon, mahiya po tayo, kung meron tayong mga karumit, karagad-agad, tinatanggal po natin yan. Why? Because we don't want to be caught, pagdating ng Panginoon, na meron tayong mga blemishes. Amen. As much as possible, pagdating ng Panginoon, kapag po yung kasabi niya ni Brother Max, yung seventh trumpet, in a twinkling of an eye. Brothers and sisters, sasabayan po natin, makikita natin ang Panginoon. Amen. The brightness of His glory. If you are not living in light, if you are not living in spirit, brothers and sisters, yung pong marvelous light ng Panginoon, yung brightness of His glory, hindi po magtatagal kapag you are living in flesh. Amen. Kaya kapag you are living in light, you are living in spirit, brothers and sisters, tayo po ay sanglap, ay mapapalitan po ang ating flesh ng spirit. Amen. Glorious body. Amen. Yun po yung inaasam ng bawat isa. Amen. Kaya at this moment, brothers and sisters, let's examine the Word of God. Amen. Idadissect po natin ang isang king. Amen. Na naghari sa Israel. Paano po siya nag-turn away sa Panginoon at ano po ang mga consequences na kanya pong hinarap. Let's move in 2 Chronicles chapter number 26, verse 1 to 5. Amen. Are you there, church? Amen. Kung meron po kayong mga ballpen, you can write down, amen, yung ating mga verses. Amen. 2 Chronicles 26, verse 1 to 5. At kinuha ng buong bayan ng Judah si Uzzias. Let's, everybody say Uzzias. Nang may 16 na taon, he was 16 years old, at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amazias. Amen. So, nung namatay po si Amazias, yung kanya pong anak, amen, na si Uzzias, siya po ang nag-rule. He was just only 16 years old. Amen. Would you imagine? Edad na 16, maghahari ka. Amen. Tingnan po natin. Kanyang tinayo ang Eloth at isinauli sa Judah. Pagkatapos ng hari ay makatulog na kasama ng kanyang mga magulang. Next verse, verse 3. May 16 na taon si Uzzias nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y nagharing 52 taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Jecoliah na taga Jerusalem. Tignan po natin, verse 4. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amazias. Imagine, yung pong unang pambungad, siya po ay gumawa ng matuwid sa mata ng ating Diyos. Amen. Ang sarap po, no? Ang sarap mapakinggan na si brother, si sister, sila'y nabuhay na matuwid. Amen. Gumawa sila ng righteous sa harapan ng Diyos. Napakasarap, ano po? Verse 5. At siya'y tumalagang hanapin ng Diyos. Imagine, nagsik po siya talaga kay Lord. Amen. Pinag-aralan niya ang bawat attributes ng Diyos.
sa mga kaarawan po ni Prophet Zacarias na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At abang kanyang inahanap ang Panginoon. Sino naghahanap sa Panginoon dito? Magsabing, praise the Lord! Abang sinesearch mo, dinigdig mo ang Panginoon, nag-aatin ka ng Bible studies, prayer warrior, don't watch, hinahanap mo ang Panginoon. Anong nangyayari? Siya'y pinagiginhawa siya ng Diyos. May talo ba? May talo ba, kapatid? Kayo na umatol. When you are searching the Lord deep in your heart, kasi po, alam nyo, kapag ka nalasap mo na, o na-taste mo na yung beauty of holiness ng Diyos, inahanap mo yan eh. Amen. Kapag ka yung pong bread of life, amen, dumapo na yan sa inyong mga bibig. At yun po ay talagang, yan po ay nalasap mo, yung grace ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, hahanapin po yan ng inyong kaluluwa. Kaya, wag na kayong magtanong kung bakit si Sister Aida nandito siya sa Don't Watch, nandito siya sa Prayer Warrior, nandito siya sa mga prayers, nandito sa mga Bible studies. Why? Because her spirit is longing for that bread. Amen. Kaya imagine, kung ang tao kumakain lang siya once a day or once a week, Friday lang, at yung iba na nag-a-attend, kumakain ng Word of God, Don't Watch, Prayer Warrior, Bereans. Tignan mo ka lang mga espiritu. Yung Friday weak, very weak, malnourished. Diba? Yung iba naman, yes, I agree. Depende yan, pastor. Meron naman na very talaga receptive, pero pagkakain ng bread of life, niluluwa niya. Matagal na sila sa church, but stunted yung growth. Matagal na sila church, pero bonsai pa rin sila. Amen. Pero may mga nag-a-attend ng Friday, 2 hours lang, pero talagang kumakain sila. Amen. Pero may danger din po yun, brothers and sisters. Baka ma-choke ka at matitisod ka. Amen. So what I'm trying to say, mga magol kapatid, kapag hinahanap mo ang Panginoon, pinagiginhawa ka ng Diyos. It's up to you. Kung nabobore ka, hindi mo hinahanap ang kalooban ng Panginoon, it's your lost. But if I were you, brothers and sisters, in Matthew chapter 6, verse 33, next verse, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Seek ye first God's kingdom. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Amen. But hindi po nagtatapos. At ang kanyang katuwiran and His righteousness. Marami po naghahanap sila ng church. Amen. But yung righteousness, nakakalimutan nila. Anong gusto mong sabihin, pastor? Pag naganap tayo ng church, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Meaning, yung righteousness ng Diyos, dapat po ay hanapin din natin. Amen. Hindi po, ito po ay maling isip ng mga ibang tao. Sa GCM, mababangis yung mga pastor doon. Pag nangaral doon, talaga yung mga bunganga nila, dire-diretso. Sa church namin, ang bait ng pastor. Manumanay. Kino-compare. Amen. Okay lang. Kahit na nagsasama kami ng boyfriend ko na hindi kami kasama, okay lang. Pala sa akin. Pero sa GC, pati yung pinapakialaman, bakit pati yun pinupulpito? We're preaching the truth here, church. Church po ito, hindi po ito social club. Amen. As much as possible, zero tolerance po tayo when it comes sa mga ganyang bagay. Kaya yung iba, naglipatan, naghahanap po sila ng ibang church. Nakakandili sa kanila na, okay lang ginagawa mo, church, kapatid. Basta nagbibigay ka ng ikapo, nagbibigay, okay lang yan. That's not the church of God. Amen. If you seek yung kaharian niya, dapat po kasama yung righteousness. Amen. Yung righteousness, kabanalan ng Diyos.
At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag kanina sa inyo. Sino yan? Yung naghahanap diligently kay Lord. Amen. Kaya huwag ka na maghanap, anak. Maghanap pa. Kung saan po pinipreach ang Panginoon with righteousness, yun ang church ng Panginoon. Amen. We're not bothered we're not bothered, brothers and sisters, sa mga members na pupunta dito na sumasagi lang. Tapos pag nakita masyadong mabagsik, umaalis sila, hindi nila makayanan. We're not bothered. You know why? Because Jesus Christ Himself, meron pong isang mayaman na lumapit sa Kanya. Ang sabi niya, Panginoon, paano ako makakapunta sa langit? He was a very prominent man, rich man. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasamba. Ginagawa ko po yan mula ng aking pagkabata. Anong sabi ng Bible? Meron pang isang bagay na meron ka. Una, ibigay mo lahat sa mga dukha ang iyong ari-arihan at sumunod ka sa akin. Alam niyo po anong sabi ng Bible? Umalis yung lalaki na yun na may panglawan. Amen. Yung kanyang puso nalungkot. Dahil tunay nga na mayaman siya. Amen. Pero may kulang. Amen. Yung kayamanan na yun pala ang kanyang Diyos. Amen. At hindi siya makasunod kay Lord. Amen. Pinaginayangan ba siya ni Lord? Ay, sorry. Sorry po. Di ba malaking binibigay mo sa mga apostles' feet? Sorry ha? Hindi. Sorry. Hindi. Umalis siya. Dinedman ng Panginoon. Why? Ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga nakikinig sa salita niya at ginagawa nito. Amen. Kaya nga, kung maglulukuhan na lang tayo dito, church, dadami po tayo dito eh. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kakaunti lang po talaga ang para sa Kanya. Amen. Dahil po, haharap kami kay Lord. Sooner or later, at magbibigay sulit kami kay Lord. Kapag sinabi niya, bakit mo inayaan na ganito, kami po ang mananagot kay Lord. Amen. Kaya nga po, nawa, brothers and sisters, kung nagsasalita man kayo against our backs, brothers and sisters, na napakaano nila, Pastor Marvin, yun lang, wala na sa Pastor Resting, Brother Chris, huwag po kayo malungkot because the Word of God is quick and powerful. Buhay ang salita ng Panginoon. At huwag kang matakot. Kapag ginagawa mo yung tama, huwag kang matakot because the truth will always be with you. And the truth will set us free. The truth will set us free. Come on, church. Come on, church. I'm sorry, ang church namin, hindi po kami nagra-raffle. Hindi kami nagpapabingo. Hindi po kami nagpapadisko. Amen. The church, kami po ay mga conservative type. Hindi nga kami makakagawi sa mga restaurant para doon natin gawin yung ating mga gawain eh. Because God is holy. Hindi natin pwedeng gawin sa hotel ang gawain ng church because God is holy. Yes, punta tayo sa Ramada Hotel, punta tayo sa Diplomat Hotel. Para ano? Para entertain yung tao. Paano ang Diyos? We are here to worship God and not to entertain people. Kaya those people, they turn away their back against God because of social reasons. They cannot. Kaya huwag tayo magtataka, kakunti lang sila, I don't care. Ang sabi nga ng Panginoon 2 o 3 lang ang nagkatipon-tipon, nandoon ang aking presensya. Hindi niya sinabing 20,000, 40,000, 2 or 3. Gathered ko. Buti na lang po, wala pang 2 o 3 nakatipon-tipon dito. 2 lang kami 3 eh. I remember, 13 years, Pastor Bio, 7 na lang po kami. 7 lang kami, Pastor Alus. Di ba, Brother Henry? Imagine, 2 worship service pa yon. 12 o'clock may worship service, tapos 5 o'clock may worship service. Ganyan lang kami ni Pastor Resting. 5 yung amin pong pinipresent, 5 soul. Tapos pag 5 o'clock, may dadagdag 2. It's the same 5, nandun pa rin, naghihintay. Praise God. Praise God. Iniwan kami ng mga tao, pero ang Diyos hindi kami iniwan. Kaya nga, nalungkot ang puso ko eh. I think 3 of them or 4 of them, Wednesday, nagkaroon ng meeting. Sabi namin, sis,
nag-reveal ang Panginoon, sis, ganyan, may ginagawa po kayo na hindi kalooban ng Panginoon. Ay, ganun ba? Kami na lang pala ni Pastor, hindi nakakaalam. Dalawa nating brothers at sisters, naglilibin na pala sila, ginagamit natin sila sa praise and worship. Imagine, hindi po namin alam ni Pastor yon. Lahat pala sila, alam na nila, kami na lang dalawa ni Pastor. Kung hindi lang ako na naginip, hindi ko pa nalaman. Imagine, Wednesday, sabi namin, hindi na po kayo makakatayo. Pwede po, palakpakan na lang, kahit isang gitara na lang po. Amen, amen. Wednesday po, lumipas sila sa ibang church, tumutugtog na sila doon. Why? They turn away because the Word of God. Akala nila, iba yung Kristo na nandoon sa Kristo. Maybe, yes. If you are teaching or preaching different Christ, na tinotolerate niya ang mga ganyang bagay, He's not this Jesus Christ na kilala natin, na mabangis. In Revelation chapter 21, verse 8, ang sabi ng Panginoon, even, yung mga manggagaway, yung mga ngalunya, yung mga mamamatay tao, at yung sinungaling, ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Imagine, okay lang magsinungaling, pero hindi okay kay Lord na magsinungaling. Hindi ka nga mga ngalunya, hindi ka mamamatay tao, sinungaling ka naman, it's the same. Impyerno pa rin po ang ating mapupuntahan. Amen. Ano po nangyari? Next verse. Matatapos na po tayo. Now, si Ozias, mga magul kapatid, he was a gifted king. Binigyan siya ng Panginoon ng chance. Siya po ay nagkaroon ng mga engineers, nagtayo siya ng mga muog, alam niya sa farming, talagang binigyan siya ng gift ng Panginoon. At lahat po ng ginagawa ng hari na ito, binibless po talaga ng Panginoon. And it came to a point, mga magul kapatid, eto na. Amen. In verse 16, in chapter 26, verse 16, ngunit, eto na, nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay mataas, na pat siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Amen. Nung siya po ay sikat na, siya'y dalubhasa na. Ngayon na po, dumaan yung kanyang puso na siya po ay nagmataas. Lahat na may mapagmataas na puso, magsabing praise the Lord. Amen. Amen. Sarap po, umaamin kayo. Amen. Kaya kapag tumataas ka na, yumayabang ka na. Amen. Kapag nagpa-prosper ka, nagpa-prosper, and po, dapat lagi po tayo nandoon sa level, amen, na huwag po tayong magmataas. So si Haring Uzziah, brothers and sisters, ano nangyari sa kanya? Nung lumakas, naging tanyag siya, siya na lang ang pinapakinggan, nagsunog siya ng kamanyang incense sa loob po ng templo ng Diyos. It is forbidden according sa book of Leviticus. Kapag hindi ka lipi ni Aaron, mga magol kapatid, you don't have the right, amen, na mag-lead. Amen. Ari naman ako eh! I built this city. Akong gumawa ng mga muog, akong gumawa ng lahat ng mga bagay, mga farmers, talaga mga engineers, ako nag-provide sa akin talino yan. Magagawa ko yung nagagawa ng mga pamilya ni Aaron. I'm the king. Sumusunod sa akin ng mga saserdote, di po ba? Doon po, bumagsak si King Ozias. Yung kanyang puso ay nagmataas. Amen. Ayan po natin. How many of us? Now, nung pumasok dito sa church, walang trabaho. Saksi kayo. Lord, bigyan mo lang po ako ng trabaho. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you want to know them, you can approach me. Talagang kung masyado kang chismosa. Nung nagkaroon ng trabaho, magandang trabaho, hindi lang po biro-biro trabaho. Nung ini-invite mo na sila, busy ako. Bro, meaning, yung blessing na binigay ng Panginoon sa iyo, yun ang magiging hadlang upang hindi ka makapagpuri kay Lord. Come to think of it.
binigyan ka ng Panginoon ng magandang blessing, and then yung blessing na yun, magiging sagabal, it's not appropriate na mag-excuse tayo. Ano po ba? May kinakausap po bang Panginoon? Amen. I praise God. Ano po, lately, yung ating mga kapatid, nung nagkaroon ng trabaho, doon pa po, hindi nag-a-absent sa gawain. Because of what? Because of the Word of God. Amen. Because we're preaching here on how to be humble, humility. Amen. Huwag po tayo magmayabang. Ang dami dito mga, to be honest, ang dami po dito natin mga manager. Ang dami natin dito matataas ang position, ano po. Even sa golfer, name them. Pero makita niyo mga kapatid nito, down to earth. I will not mention them. You know them, brothers and sisters. Nakaka-bless. Mga manager yan. Mga bisor. Na kapag sumasakay sa golfer sa business class, No, to be honest, brother, nakita mo sila? I was blessed sa isang manager natin sa golfer, ano po, yung kanyang mobile, yung analog pa. Malakas yung flashlight. Bro, wala ka bang Bible? Wala po. Basta ito lang. I'm so blessed. Amen. At majority po, dito sa church na ito, makikita, maraming nagtatrabaho sa bahay. Hindi po sila outcast dito. Platform sila dito. Kaya yung mga seka natin, pag nandyan, ay makikita mo sa baba, God, it's time for them to take some rest. Amen. Platform sila. I'm not comparing this church to other church. Sa ibang church, hindi po ganon. May mga class. Yung mga A class, B class, mga ganon-ganon. Di ba, Brother Ed? Saksi po tayo dyan. How many years tayo dun sa kabilang church? But I'm trying to say, brothers and sisters, ang Panginoon, mahal po niya ang mga taong mapagpakumbaba. Tandaan po natin yan. Mapagpakumbaba. Kaya, eto po, gumawa ng kapahamakan. Ano po ang ginawa niya? Hindi po siya saserdote. Siya'y hari. Yes, hari siya. Pero dahil ambog siya, mayabang siya, he turned away, amen, yung salita ng Panginoon, kundi yung kanyang will ang nasusunod. Why? Kasi meron na ako kayamanan, meron na ako kapangyarihan, my will, yun ang mangyayari. Kaya nung nangyari, verse 17, at si Azarias, na saserdote ay pumasok pagkatapos niya, at kasama niya ay 80 saserdote ng Panginoon, ng mga matapang na lalaki. Imagine, pumasok 80 ng mga matatapang na mga saserdote. They are ready to be killed by the king. Amen. Next slide, verse 18. At kanilang hinadlangan si Uzias na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi naukol sa iyo, Uzias, na magsunog ng kamanyang sa Panginoon, kundi sa mga saserdote ng mga anak ni Aaron na ang itinalaga na magsunog ng kamanyang. Anong nangyari? He was rebuked. Diba? Nakita niyo kung paano nagalit si Brother Herbie. Hindi pa nasiyahan si Brother Herbie, iba naman. So na-puzzled na po si Sister Ben. But see, brothers and sisters, eto po, Word of God na yan. Makinig kayo, Word of God. Kundi saserdote, anak ni Aaron, na itinalaga na masunog ng manyan, lumabas ka sa sanctuary. Imagine, he was a king. Lumabas ka! Sapagat ikaw ay sumasalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Kasi tinuturuan siya ng mga hari, mga saserdote. They are ready. Ano nangyari? Verse 19. Nang magkagayo si Uzias ay, ganun ka ba? Ganun ka ba? Kapag na-rebuke ka sa ginagawa mo na mali, nagagalit ka agad. Pastor, ayan ako naman pinapatama. Di ba? Come on, church. Nagalit po, nag-init, at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At abang siya'y nag-init sa mga saserdote, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon sa siping ng dambana ng kamanyang. Kaya kapag nag-disobey ka, you turn your back against God, may consequences po yan. May mga spiritual leprosy na sinasabi.
He was a king. Hindi siya nakinig sa salita ng Panginoon. He was warned. But again, nakinig siya, imbes na, ganun ba? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Lord. Nasaktan ka, di ba? Ang bilis po transition Pero si Oseas, dahil sa po ay matayog na ang lipad na saranggola ni Pepe, nagmamataas na siya. Kayang-kaya na niya Kayang-kaya mo na Matayog na yung lipad mo, bro. Sis, pag pinagwiwikaan ka, parang kang, hindi ako akin. Si Oseas, brothers and sisters, nung pagbungad, ang sabi, siya'y lumakad ng matuwid sa mga mata ng Panginoon. Kaya nakabasa. But at the end of the day, nakita natin ang kanyang kulay. Siya'y pinagwikaan na, he was rebuked. But anong ginawa niya? Turn away. Nagbingi-bingihan siya. At habang siya ay lumalayo, yung will lang niya ang kanyang ginagawa, yung ketong nag-start sa kanyang noo. Sino na nagkaketong dito? Hindi ba? Imagine sa Pilipinas, ang dami pa rin kung may ketong. Nung nag-rotate ako sa San Lazaro Hospital, may pavilion doon. Meron pa rin kong leprosy. Na dapat eradicated na yan. Nasa Palawan na lang. Ano yung leprosy, brother? Yung ilong, pag minsan nahulog, ay, sandali po, yung ilong ko Pag sinobrang kinamot-kamot yan, natatanggal yung ano. Meron ka bang blue dyan, Doc? Bakit? Natanggal mo yung tira ko. You know how they suffer? Makati. Ang pinakamasakit pa, ina-isolate ka sa mga mahal mo sa buhay. You are living alone. Easy. Verse 20, at si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya. At narito, siya'y may ketong sa kanyang noo at kanilang itinulak siya na madilian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. Imagine yung consequence. Right there. Maybe church, hindi mo nararamdaman kapag ka in-ignore mo ang salita ng Panginoon. How many times they invited you? Sunday worship, Friday worship, you ignore. Akala mo walang nangyayari. Meron. Akala mo lang wala. Sabi nga, Vilma Santos, akala mo lang wala. Pero meron. Spiritually speaking, nagkakaroon ka ng ketong leprosy. Verse 21, at si Uzzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw na kanyang. Imagine, yung isang pagkakamali, forever po siyang nagsuffer. I don't know why. Kanyang kamatayan at tumaan sa bahay na bukod dahil sa may ketong, sapagkat siya'y naiwalay sa bahay ng Imagine, tumira siya na nakabukod. Dahil sa isang pagkakamali, because it turned away yung kanyang pakikinig sa salita ng Panginoon. How many of us right now, brothers and sisters, in-ignore natin yung salita ng Panginoon? Do you think walang nangyayari? Meron po nangyayari. Medyo yung ketong mo, baka meron po sa noo. And you are being isolated. Amen. Next verse of James, chapter 4, verse 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang ang Lord sa mga mayayabang, sa yung mga prinsipyong tao, na kapag gusto nila,
Yung wala silang sense of humility. Wala yung sense of na sila po nagpapakumbaba. Kaya ang Diyos sumasalangsang sa mga palalo. Datapot nagbibigay ng biyaya sa mga, bakit po konti lang? Siya po ay nagbibigay ng biyaya sa mga, God resists the proud. Imagine, God resists the proud. But He gives grace to the humble. Amen. So maybe 2013 naging mayabang ka. Aminin mo. Naging ambog ka. Maybe 2013 naging man of principle ka. Na ikaw lang tama. Na sinasabi na ng mga pastor, sinasabi na mahal mo sa buhay, na ito yung salita ng Panginoon, but still, macho ka pa rin. See, turning away sa Word of God is very dangerous. Ito po, sa kanya pong pag-reign bilang hari. Isang beses lang siya nagkamali, pero lifetime po yung kanyang consequence. Lifetime po siya nagkaketong. Anong nangyari? Siya po ay nabukod. Because of what? A simple instruction. Maybe we're smiling, no? Maybe bira, oh. Ang simpleng instruction lang, wag lang siyang magsindi ng incense. Di ba tayo nasisindi ng insenso? Di ba, lalo na kanina, nagluto si Inday, no? Yung fish, no? Kagad, nakita ko doon sa sala namin. Nagsindi ka lang ng... Imagine siya, hari. Nagsindi lang siya ng insenso. Pero nagsisindi lang ako. Pero hindi siya nararapat sa mata ng Panginoon. Yung consequence, pinili niya yung kanyang sarili, turn away sa salita ng Panginoon, lifetime consequence po kanya nangyari. I'm not telling you a fairy tale story. I'm not telling you mga kwentong barbero. The Bible teaches us that if we turn away, amen, or we turn our backs against sa ating Panginoon, may consequence po. May consequence. Pambungad, siya'y lumakad ng matuwid sa mga mata ng Panginoon. But, meron po palang but yun. Ngunit, siya po'y naging mataas. Siya'y naging palalo. Siya'y naging mayabang. Amen. Kaya po, nangyari sa kanya, maybe, he was given a chance ng Panginoon na mag-repent, but, hindi siya nag-repent. Kaya, ano yung consequence? Lifetime na may ketong siya. And you know how people suffer sa mga nabubuhay na may ketonin? Disaster. Disaster po. Disaster. Pinagdidiriyan ka. Gusto niyo bang pagdiriyan kayo ng mga tao? Kaya nagtataka ka. Akala mo, guwapo ka kung marami kang girlfriend sa Bahrain. Hindi, pinagdidiriyan ka kapatid. Sorry. Pili mo maganda ka, kaya marami kang mga bibi. Sorry. But we're not here. Nai-persecute po natin ang mga sinner. We are here to help. Amen. And encourage that sila po ay biktima ni Satan. Amen. We are not here to condemn. We are here to help them. Amen. That they belong in this church. Amen. Sila po ay hindi outcast sa church. The church is open for everyone. Amen. Huwag po tayong maging self-righteous, ha? Ay, si sister, anong pong buhay niyan? Huwag tayong ganon. Ang sabi nga ng Panginoon, ang unang bumato na kay Magdalena. Amen. Huwag po tayong maging self-righteous. Church. Ang church ay parang hospital. Amen. Marami pong mga ketong na nagpupunta sa church. They need healing. Amen. They have to comply sa requirement ng healing process nila. It will take time. But if you want, brothers and sisters, na mag-heal totally, repent and be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ. For what? For the remissions of your sins. And He will give you the gift of the Holy Ghost.
And praise God, meron tayong isa ngayon na magpapabaptize. Amen. Nag-iisip na kami ni Brother Henry saan namin dadalhin. Sa Ihid ba o sa Busaitin? Tingnan natin ang weather forecast. Kung low tide or high tide. Kung high tide, Busaitin na lang tayo. Okay lang po ba yun, Mr. Lee? Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y tumayo. Amen. Are you blessed, church? Amen. Nawa po, maalala po natin ang last Sunday ng worship service. Paalala po yan. Don't turn away. Amen. Yes, yung topic natin, yung title, it was like negative. Ano po? But it is a warning for all of us. It is a warning for all of us, brothers and sisters. Yes, minsan lang tayo magkamali. Malaki po yung consequence niyan. Kaya nga po, maging maingat po tayo. Amen. Maging maingat tayo. The devil is like a roaring lion. Amen. Mamaya pa lang, meron na siyang target. Amen. Kaya nga, if I were you, guard your heart. Amen. Saliksikin natin mga puso. Bakit kaya hindi tayo dinilig ng Panginoon in 2013? Know it. Know from your heart. You don't need to confess sa bawat isa. God knows it. Amen. Kaya if I were you, this is the best time, brothers and sisters. Don't wait. Mag-New Year's resolution ka sa December 31. This is the day that the Lord has made. Amen. Ito na ang araw na pagbulay-bulayin po natin ang ginawa mo sa iyong buhay kung bakit ang iyong dalangin ay hanggang dingding lang. Natatagtag mo. Prayer ni sister to. Natatanggal. Amen. So, gusto po ba natin na mahawakan ng Panginoon or mapakinggan ng Diyos ang ating mga prayers? Sabi sa Isaiah 59, ang ating mga kasamaan, kasalanan, ang naging hadlang kung bakit hindi po tayo nakita ng Diyos. But right now, if you will pray from your heart and seek God diligently in His righteousness, ang Diyos po ay nagbibigay ng grace sa mga tao mapagpakumbaba. Yes, Uzziah is a king. He was a king. He was given a chance. He was warned not to do it. But come on, dahil sa kanyang puso, nagmataas, nagmayabang, nagmalaki, siya po ay naparusahan sa kanyang buong buhay. Do not ignore this message, church. Maybe some of us right now, meron na mga spiritual leprosy. It's time for us, like Naaman. Si Naaman, brothers and sisters, siya po ay nagkaroon ng leprosy. At kung hindi siya nagpakumbaba, hindi siya nabautismohan, o hindi siya naglublob sa Jordan River, habang buhay siya, may leprosy. Pero yung po kanilang kasamaan, alayng-alalay, sabi niya, naparito na po tayo, nandito na tayo. Di po ba, gusto mong gumaling? Gawin na natin. Gawin niyo na po. Wala naman pong mawawala sa inyo. Okay. Imagine, 7 times ninublob si Naaman. 1, ano nangyayari? 2, walang nangyayari. 3, 4, 5, 6, 7. Paglabas niya, imagine. Ang sabi po sa Bible, ang kutis niya ay parang baby. Baby face. Why? Because he obeyed the word of the Lord. Amen. Baka meron pa pong gusto mapawaptize right now. You're welcome. Anong baptize? Obedience is better than sacrifice. Amen. Amen. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, Lord God Jesus, we thank you, we glorify your name. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Ito ang huling worship service, Panginoon Lord, sa 2013. And we are leaving this day, this year, Panginoon Lord God Jesus. Kung po merong mga nag-turn away,
Kung meron po, Panginoon Lord, na pumunta sa kanan, pumunta sa kaliwa, at naliis sila ng landas, Panginoon Lord, it's time for them, Lord God Jesus, to go back. Amen. At manumbalik, Panginoon Lord, ang kanilang pagpurit, pagsamba sa inyo. Heavenly Father, Lord, sa mga oras na ito, I know, Lord, you are talking, Panginoon Lord, sa mga brethren na narito. You're talking, Panginoon Lord, sa inyong lingkod. Lord God Jesus, ano man po ang mga nagawa na hindi po nagbigay ng kalugkuran sa inyo. Na meron po kami mga leprosy, Panginoon, spiritual leprosy sa aming mga puso, Lord God Jesus. We don't want, Lord God Jesus, na ma-isolate po kami, Panginoon, Lord God Jesus, sa inyong kalooban. We are here, Lord God Jesus, asking for forgiveness. Lord, pawiin mo, Panginoon, Lord God Jesus, ang bawat pagpapakumbaba, ang bawat nananalangin sa oras na ito, Panginoon Lord, sa upper room na ito, Panginoon Lord God Jesus. You know them, O Lord God Jesus. You know their hearts. You know, Panginoon Lord God Jesus, ang mga wickedness, Panginoon Lord. Alam mo, Panginoon, ang mga nagagawa, Panginoon Lord, secretly, Panginoon Lord, sa inyong harapan. But I know, Lord God Jesus, you will not allow them, Lord, na aalis sa lugar na ito, na hindi po nila mararamdaman, Panginoon Lord God Jesus, ang inyong forgiveness, Panginoon. Salamat naman, Diyos Lord, sa gabing ito. We praise you, Lord God. Salamat po, Panginoon Lord, sa mga souls, Panginoon, na nakinig, Panginoon, ng iyong salita. At nawa, Panginoon Lord God Jesus, they will not turn away, Panginoon Lord God Jesus, ang kanilang pong pakikinig ng iyong salita. Because, Lord, we do believe sa pakikinig, Lord, ng iyong salita, doon po lumalakas ang aming pananampalataya. Lord God, bless mo po ang bawat isa, Lord God Jesus. I-bless mo po, Panginoon Lord, ang church na ito, Panginoon Lord. We thank you, Lord God Jesus. We praise you. We glorify your name. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabing, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, church. God bless. Amen.